Nabanggit mo kanina na mabuti yung marami basta hindi ghost projects. Yes. So, sa assessment nyo dun sa 340 something na flood control projects, kayo ba ay masaya, kontento, malungkot dyan sa mga quality ng mga flood control projects na yan? Dahil yung iba kasi, ang sinisisi, mga local government units, kayo sinisisi kung bakit daw maraming mga inefficient flood control, corrupt-ridden flood control projects. Anong tingin niyo ron? Kayo ba dapat ang sisihin, mga local officials? Bakit kami sisisihin? Unang-una, hindi nanggaling sa amin yung pondo. Pangalawa, hindi kami nag-determine yan. Siyempre, ang nag-determine yan yung national government. Kasi kung titignan mo nga, bilyon-bilyon yung pondo niya. Wala naman kami pondong ganun eh. At pangalawa, siyempre hindi mo naman mababantayan lahat yan na titignan kung ano ba nangyayari sa mga projects na ito. Kasi meron din kami mga sarili namin projects dyan eh. Ang ano namin, sa akin, ang tinitignan ko yung mga creeks na natabunan. Hindi itong main Cagayan River kasi hindi talaga kaya ng budget ko ang buong Cagayan River na lagyan ng river control. Kung Pasig River lang yan, pwede siguro na maliit lang o yung sa mga maliliit na bayan dito sa Metro Manila, no? But sa Cagayan River, sa lawak ng Isabela, the second largest province, paano mo naman paano mo babudgetan lahat yung mga ano to? At saka hindi kami pwedeng sisihin ng mga tao diyan sa mga flood control projects na yan kasi alam nila hindi sa amin yan. At ngayon, I'm happy to announce na gumagawa ng study at master plan ang JICA. Dalawa lang ginagawa nila ngayon sa Pilipinas, Marikina River Basin at saka yung Cagayan Valley River Basin. Governor, we're in the middle of the typhoon season na. No? Kumusta naman po yung performance ng mga flood control project dyan? Itong mga nakaraan kasi may mga typhoon na tumama recently sa norte. Kumusta naman po sa assessment nyo? Maligaya ba kayo sa nagawa ng mga flood control project dyan sa probinsya nyo? Okay naman, actually, nagtatawag ko ng meeting ng regional office ng DPWH at saka yung 6 na district engineers namin para i-assess nga ano ba ang mga flood control projects dito kasi sila nakakaalam eh. Hindi kami yan. Sila yung kumbaga mga frontliners diyan sa mga projects na yan, saan ba na ilagay ito. Tapos yung mga yan, yung mga projects na yan, kinuha ng mga congressman namin. 6 yung congressman namin doon. 7 yung mga congressman namin doon. Siyempre, hindi ko naman sila pinakikialaman kung ano mang bring home the bacon nila doon sa aking probinsya. Siyempre, tayo na kinuha po ng congressman. Ano pong ibig niyo sabihin na kinuha ng congressman ninyo? Hindi ba nag-uusapan natin kung sino yung nag-allocate doon sa NEP at saka doon sa GAA, di ba? Di ba sila yung nag-aano dyan tapos ipapasa nila sa Senate tapos yung Senate ang mag-a-approve ng ano. So sila yung ano dyan. Alam mo minsan, naging congressman din ako, minsan pagalingan ng kuha ng budget yan eh. Kasi kung sa district mo, lalo na bali kami, lahat ng lahat ng mga towns sinatamaan ng baha. Nag-erode yung mga sa may tabi ng river, nawa-wipe out yung mga barangay. So, alam mo, yung mga congressman, syempre, pasigatan din yan. Kung gusto mo ma-re-elect next year, syempre, paglalaban mo yung pondo na dadalhin mo sa lalawigan ng probinsya. So hold on. Kayo po, ano po ang input nyo? Ano po ang input ng governor sa ganyan? Habang ginagawa ng mga congressman yung mga plano nila, kayo po? Kami sa regional... Ang input ng governor? Yeah, ang input ng governor dyan sa RDC. Kami doon sa RDC, titignan namin yung mga national projects at kami mag-i-input din. Sasabihin namin sa RDC, ito yung mga flagship na pwedeng dito sa region na ito, sama-sama kami mga governors, magbigay ng mga flagship programs para sa ating Pangulo. Katulad nung nakuha namin sa Tumawini, yung dam doon, flagship project ni Pangulong Ferdinand Marcos yun, yung BBM. Nagkakahalaga ng mga 12 billion na gagawin yung dam dun sa
tumawid ni Isabela. Governor, Yeah. let's circle back to what you just said. Can you flesh out that thought for me? Exactly what you mean by pagalingan ng kuha ng budget? What happens in that process? Kasi di ba yung pie ng government, yung budget. Kunyari, nagsabi yung DPWH, meron kaming 128 billion dito, di ba? Pero ito, hindi pa na-allocate sa mga ibang regions. So, syempre, ikaw, kung may master plan ka o may study na nga, mga iba kasi wala nang study. Wala. Nako. Nag-freeze siya. Ayun. We lost the governor just as he was telling us what's Yan, okay na. happening. Okay. Governor Albano, sorry, we lost you. Could you Okay repeat na. that, please? Yes. Okay. May mga master plan yan. So, pagalingan na lang. Kasi sometimes, ina-allocate yung mga pondo yearly na minsan hindi nabibigyan to mga probinsyan to, hindi nabibigyan yung mga ibang regions. So, pagalingan na kuha, pagalingan ng pakiusap. Or kumbaga, kung sino yung sometimes, kung sino yung nasa administrasyon, ngayon, yun na nabibigyan. Kunyari, sa example na lang, kunyari sa naging presidente si President Ramos before, o kadaming naibigay sa Pangasinan, mga projects na ganito, projects na ganyan. Ganun din, nagano si President Gloria, siyempre mauuna yung mga regions nila. Or si President Duterte, makikita mo yung region ng Davao o Mindanao, tinatatad din nila ng projects. So, ganun lang yan ang nangyayari dyan sa hatian ng pie. But I also don't think it's fair to push this back to national government kasi like today sa hearing at the Blue Ribbon, si DPWH Secretary Bonoan himself said, well, he relies a lot on the district engineers, the regional directors. And hindi ba itong mga district engineers and directors, they also work closely with the LGUs? No, actually no. You have to understand, yung mga appointments nila nanggagaling sa Malacanang lahat yung appointments nila, national in nature. So yung mga district engineers, beholden yan sa national, pati yung mga regional directors. Hindi ka pwede mag-appoint ng regional director dyan kung walang clearance din sa taas. No, I don't mean the appointment. But I mean to say, okay, may district engineer na, let's say Bulacan, let's say Isabela, di ba they have to work closely with the LGU din, di ba? Kung sino, I don't mean the appoint, sir. Governor, can you hear us? Medyo choppy si Governor. Yeah. Oh, sige. Okay, there. Okay. Do we have you, sir? Yeah. Okay, great. So, Yes. so hindi ko po ibig sabihin yung appointments. What I mean is, let's say may district engineer na, let's say sa Isabela, di ba, they also have to work closely with the LGUs, right? Sa'yo din pupunta yan to say saang projects, which projects should be prioritized. Yes, Yes. okay. Nawala Okay, naman si Governor. go. Ulit, Reg. Governor, did you hear? Wala naman si Reg. Si Reg ang nawala. Ako ang nawala. Ang tanong yata kanina, Governor, yung Yeah. hindi lang yung appointments. Yung ano? Ayan na. Yung tanong, yung kailangan sila makipag-work sa mga local government Yes. officials. Tama mo yun. Yes. They work through the, dun sa RDC, Regional Development Council, actually. Yung head nila sa Regional Development Council, yung regional head, he works closely with the RDC, which is composed of the governors. Hello? Yes, go ahead, Governor. Sige lang po. Yeah. They work through the RDCs, yung mga ano na yan, yung mga district engineers and the regional directors. Meron kaming committee on infra. Oh. Sinasubmit lahat yan, tapos national government. Pero ang nangyayari kasi, kahit nadali namin dyan yan, siyempre yung power of the purse, yung power ng Congress, of course, sila yung nag-allocate. Sila yung nagkakaltas, sila yung nagdadagdag kung magkano yung binibigay sa kada probinsya and kada district.
Hindi ba kayo kinokonsulta, sir, kung anong mga project should be prioritized? Nakukonsulta nga kami sa RDC. O through the RDC lang? Yung power, sa RDC, pero yung power of the ang nag-aano ng budget, ng pie ng national government, yung Congress. Congress sa success. Yun sa Nako, we are losing the line again. Governor, do we have you? That's true. May recommendation kami, pero ang final decision, kaya nga yung humahawak ng purse, ayun ang nasusunod. Yung Senate at saka yung Congress. Saka yung sa implementation, wala na kayo doon na final say, Governor. Wala kami sa implementation ng national projects. Hindi namin pinapakialaman yun. Pero pwede kami mag-suggest. Hanggang suggestion lang kami. Ganon din sila, hindi rin nila pinapakialaman yung mga local projects namin within our scope. As a By local projects, you mean yung mga waterways na maliliit yun? Yung mga creeks, yung mga canals, yun ba yun? Yes, kung saan namin na pwedeng ilagay doon sa budget namin. Kasi we also have to work within our budget. Kunyari, budget ng probinsya, 5 billion, di ba? At 20% development fund yan, 1 billion lang. So inahati-hati mo yan. Sometimes sa agri, sometimes sa yung economic development fund namin, sa agri, tapos konting infra, yung pagbibigay ng mga yung ng mga irrigation canals. So sometimes doon na pupunta pero minuscule lang yan sa laki ng probinsya. Kunyari Isabela, second largest province yan. So hirap din